Alam niyo po ba ang nagbuo sa Duterte si Philip Salvador? Siya po. Isa lang ang nakakapagpalamig ng ulo ni Bongo kapag mainit ang ulo. Si Marcoleta nakasimangot pag pumasok to. Si Marco, parating serious ang mukha niya. No, it doesn't mean that he's a bad person. It's just that parati siyang napakabuti actually. Nakaganyan siya parati. Pag kami nagsasalita, nakaganyan siya. Tapos pag napatingin sa akin, gaganunin ko. Biglang gaganunin sa akin. Magkwenta ko muna dyan. Nagano sa akin ang wife na sa akin. Alam mo, Sen Philip, ikaw lang nakakapagpatawa. Senator Bongo, serious parati yan. Pero marunong din naman magpagbiruan yan. It's just that he has so many things in his mind. And it's all work. He is the last to sleep. The first to wake up. And the first to wake up. Itong party mate mula nung, alam po nila lahat yan. From the very beginning, he's the most sincere person that I've met in the party. He's so sincere na 31 po ang anak niya. Anyway, so, sandali lang, pare, nag-uusap tayo. Kasi, di ba? Ngayon, nandito rin po sila, Ma'am Vivian Velez, palakpakan po natin si Ma'am Vivian. Na nagbigay po ng puso, ng pawis, ng dugo, ng pera para sa kampanya ng PDP. Oo, meron. Hindi, yung pera sa akin, sa'yo yung dugo. Okay na yan. Bigyan nyo nga ng mic to, parang gustong bumawi. Bigyan nyo naman. Ngayon, pasensya na, special mention lang sa asawa ko. Napakabuting tao. Ako pa nga una nagbumanggit ng pangalan ni Isabel. Buksan niyo yung mic, gustong bumawi nito. So, wala pong formalan ngayon, Pero, ito po ay sincere Thanksgiving. Pinatawag po namin lahat ng mga gustong pumunta. Tsaka yung pagkain po, 200 pesos lang po yan. Sabi ko na nga ba, mag-withdraw ako. Hindi, kasi 800 dapat yan, pero dahil special to, 200 na lang. Sagot naman ni Vivian Velez, huwag kayo maganda. Okay. Dahil libre yan. Kami po, there are no words to, pero kwentuhan lang. Nagsimula to. Excuse me. Bago ka magkwento, gusto ko marinig, pasalamatan mo ulit asawa mo. Ay, asawa ko. Kasi pinutol mo eh. Yung asawa ko po, nag-Dynamics pong buntis, nagdadalang tao po yan. Kaya po talagang panalo na po ako. Siya lang po yung naging lakas ko talaga nung buong kampanya. At baby, I love you very much. Thank you. Thank you for loving me. Kukunin kitang nino kung hindi ikaw ang tatay. Sigurado pag ikaw tatay, ako ninong. Okay. Kami po, ganun po kami naging ka-close ni Philip talaga. Alam mo, hindi siguro nare-realize ni Philip hanggang ngayon. Pati si Vivian. Baka hindi nyo alam pagkasama ko kayo nasa starstruck pa rin ako. Hindi, totoo yan. Hindi, kasi ngayon lang nakakita talaga na may 31 na anak pare. Sa totoo lang. Wala akong ibang kilalang ganun eh. Anak ko ba yan? Hindi, kay Marco yan. Alam niyo po yung journey natin, no? And again, please don't expect anything formal or senatorial tonight, ha? Magmahalan lang po tayo ngayon. Grabe yung pinagdaanan natin. Alam mo, meron akong special... Kasi ayoko itong special mention, may makakalimutan ka eh, no? Pero yung tatlo pong tumulong sa akin, si Dean, si 30, si JD. Yung tatlo na... Brother, kung babayaran ko yung binigay nila sa aking serbisyo, kulang yung 10 milyon na ginastos ko sa kampanya if only for their services. And yet, kuminsan sila pa yung bumubunot ng barel. Ay, ng pera para lang tumulong sa akin. I love you, the three of you. Thank you. Marami po kayong mga kaduktong, mga dinala na dito.
iisa-isahin ko yan mamaya. Ayoko lang kasing mamaya isa-isa ko na kayong babadiin, di ba? Oh. Bilib ako sa'yo. At least meron ka 10 bilyon na mailabas. Million M. Hindi ako si Pacquiao. Talo ka. Tinalo. Sorry. I got carried away. Sa Cebu, Tuloy mo. pare alam ba, nagdala sa atin sa Cebu, tsaka sa Bacolod, si Direk Wendell. Yan. Oh, sige rin. Di na lang tayo niyan, kaya number 3 at 4 tayo sa ano. Oo. Ang dami. Nanay ko, nandito ito, napakagandang nanay ko. 2 buwan, 3 buwan ako hindi nagbigay ng suporta sa kanya. Para lang... Parang humihingi ka na naman. Hindi. Baka kasi may tira ka pa dyan. Meron pa ako. Meron pa akong tira dito. Ayan. Ito hindi na wala sa akin to. Ay, oo, na ano. Psalm 91. Basahin mo nga, brother. Psalm 91. Basahin mo. Wala namang bawal ngayon. No? Mag-ano tayo. Let's share our hearts. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the faller's snare and the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will never come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up with their hands so that you will not strike your foot against the stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him because he acknowledges my name. He will call on me and I will answer him. I will honor him. I will deliver him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Psalm 91. Amen. Alam mo ba? Kaya talagang ginampanya kita, pare. Hindi, napuwing lang ako. Totoo naman lahat yun. Kinlaim ko yun lahat. Not just for me. For my team. Because I'm a team player since the very beginning. Noong una, nangangapa ang bawat isa sa bawat isa. Pero ako talaga yung puso ko, mailap pa yung iba. Ang unang-unang nakaramdam sa akin talaga, si Jimmy. Totoo yan. Mailap yung ibang mga abogadong kandidato. Pero ngayon, nagtatawagan, nangangamusta, magkita naman tayo, wag naman dahil lang sa politika, tsaka tayo nagkakasama-sama. Tama naman yun. And brothers and sisters, that includes you. Lahat ka. Pati kayo dyan. Lalo ka na. Tatago sa likod. Kasi siningle vote ako eh. Oo nga. Guilty yan, guilty. Ang sarap na magmahal. Siningle vote ako. Pero, mahal na rin kita kasi siningle vote mo ang kapatid ko. Because his victory is my victory. Totoo yan. Totoo yan.
Galing sa puso ko yan. You know? Galing sa puso ko yan. Nagdadasal nga ang asawa ko, Lord, please, akit mo pa si Jimmy, akit mo pa si Ipe. Please, please. Napakabait ni Emma. Alam nyo, ang dami kasing naging issue about dapat may mga lawyer daw sa Senado, tapos ang daming anti-artista sentiment. Ako po ay artista. Naging abogado lang. Pero ang nagdala sa akin dyan, yung aking pagiging artista. Ang hindi maintindihan na intelligence ng maraming tao is yung emotional intelligence na kailangan din natin sa Senado. And now I can say this, kasi hindi tayo nagka-campaign eh. Anong gagawin ng mga senador kung wala namang binding force, no? Away ng away, mga ganon. Alam niyo po ba ang nagbuo sa Duterte si Philip Salvador? Siya po. Siya lang ang nakakapagpalamig ng ulo ni Bongo kapag mainit ang ulo. Ano eh, si Marcoleta nakasimangot pag pumasok to. Si Marco, parating serious ang mukha niya. No, it doesn't mean that he's a bad person. It's just that parati siyang napakabuti actually. Nakaganyan siya parati. Pag kami nagsasalita, nakaganyan siya. Tapos pag napatingin sa akin, gaganunin ko. Biglang gagano sa akin. Magkwenta ko muna dyan. Talaga nagaganyan ka na naman sa akin. Ikaw talaga, sabi niya gano'n. Ikaw lang nakakala ko. Sabi ng wife niya sa akin, alam mo, Sen Philip, ikaw lang nakakapagpatawa siya. Pati daw siya. Hindi niya mapatawa yung asawa niya. Sabi ko, hindi ko naman siya pinapatawa. It's just that, siguro dahil sa mga kaharap niya, palagi, mga politicians, mga ano, hindi niya alam kung totoo, kaya merong wall. Alam niyo, kaya merong wall. It's not because, siguro, he doesn't trust them or what. It's just that hindi niya alam kung sino lang talaga yung totoong nagsasalita ng katotohanan. So, I can't blame him, but he's a very good person. Yun lang, to let you know. Amen yan eh. Si Senator Bongo naman, if I may speak about him, si Senator Bongo, serious parati yan. Pero marunong din naman magpagbiruan yan. It's just that he has so many things in his mind and it's all work. He is the last to sleep. The first to wake up. And the first to wake up. Nauuna siya, last year natutulog, nagbibigyan ng instructions sa mga staff niya, sa mga tao niya. Lalo na kung may mga hindi isa lang napupuntahan sa isang araw. Kuminsan 4, 5, 6 napupuntahan namin lahat yan. Gusto lang niya smooth. Ayaw niya ng may kapalpakan, may maliit. Perfectionist siya. It doesn't make him a bad person. He works that way. He learned that from the best former President Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo, nung September 20 ba yun? Nasa Davao tayo. Nung unang, o 21. Basta that was the first time na ako ay nangahas na magpresenta sa sarili ko sa PDP bilang senador. Ang unang nandyan talaga, si Bongo, Bato, tsaka si Ipe. No? 3 lang dapat ang ilalaban ng PDP. Nandun kami dahil may mga private conversations kami with the President na nagpahiwatig ng maraming beses sa iba't ibang pagkakataon na gusto niya kaming tumakbo doon. Pero syempre kami lang nag-uusap, so wala namang formal na anything, no? Pero nung General Assembly na yon ng PDP on September 2024, hindi pa naman kami ganun ka-close ni Philip. Oo, sa Cebu ba? Cebu muna, tapos Davao, di ba? Oo. Tapos, the next few weeks, nung nagiging Duterte 6 na eh, naging 6 lang muna, wala pa yung adopted candidates. Ang unang-una po ng mga nag-reach out sa amin ng mga bagong kandidato, si Philip. Sinasabi niya na kailangan natin kayo, yung walang territorial vibes, walang ganon.
at nagtulungan hanggang dulo po nagpatunay siya. And I can only hope that this kind of relationship among the winning senators would continue. Kasi yan, kailangan talaga natin ng peace na sa Senado. No? Yung diplomacy man lang, no? Na hindi puro politika inaatupag. Sakto. No? So, pare, ako nandito to say thanks to them, thanks to you. I'm here also to thank you, to thank each and every one of you sa pagmamahal na ibinigay nyo kay Jimmy. At maski hindi nyo ako mahal, mahalin nyo na ako ngayon. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay na ito. Hindi, mahal na mahal ka niyan. I love you guys. Talagang thank you sa dugo na ibinigay nyo. Hindi na pawis. Dugo. Kasi galing lahat dito yung tulong na ibinigay nyo. Hindi mapapantayan yan. Hindi mababayaran yan. Hindi makakalimutan yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Now,